Yan, good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli yung lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Siyempre mga idol saan man kayong panig ng ating bansa naroon, naway na sa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At siyempre, shout out po na sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. Pero mga idol kung matatandaan nyo yung nakaraang video natin tungkol sa bata na aksidente nitong rider, meron pa akong ilang bahagi na ikukwento sa inyo. Ito hindi naman karugtong nung nangyari sa bata. Ibang pangyayari naman ito. Para naman magkaroon din ng impormasyon yung ating mga mamamayan sa mga ganyang uri ng mga aksidente o vehicular accident. May mga pangyayari kasi mga idol na kahit na hindi kasalanan nitong driver o sino pa man o ng rider, palibasa sila ay naka-aksidente ng tao, normal lang na pananagutan nila ano man ang mangyari. Tulad ng tricycle driver na lumapit sa atin tungkol sa kanyang naging problema, nakasagi din siya ng bata, pero hindi yata niya nasagi. Yung bata yata wala siyang kamalay-malay nung mayroon siyang ihatid na pasahero. Yung bata sumabit doon sa likod ng kanyang tricycle. Oo. Parang siguro kumapit doon sa puwit ng tricycle yung bata, sumampa, hindi niya namalayan na nandun yung bata. So nung umaandar na siya, nagulat na lang daw siya at may mga nagsigawan. Yung pala, yung bata na nakasabit doon sa likod ng tricycle niya, nalaglag. Oo. So, kahit hindi niya kasalanan yung nangyari, natural na panagutan niya. Awa ng Diyos, hindi naman siya nakaranas bubugin doon sa lugar na yon dahil kilala rin naman siya na tricycle driver sa lugar na yon. Kaya hindi siya nakaranas bubugin o sino pa man. Nadala sa madaling sabi, tinakbo niya ng OSMAC yung bata. Tama yata yung magulang. Nagkaroon ng mga pasa yung bata, gasgas, gados, at iba pa. Mabuti na lang, walang matinding tama yung bata sa pangyayari. Ngayon, bumilang daw ng buwan, parang ginagatasan na siya ng pamilya nung bata na tuwing mananawagan sa kanya at maghaharap sila sa barangay, hinihingi siya ng pera. Nagbibigay naman siya dahil siyempre pananagutan niyo pag sinabi na kailangan yung ganito, gamot, kailangan yung ganyan, normal lang yun na sustentuhan niya. Ang mabigat, bumilang na ng buwan at nakita niya yung bata nandoon naman sa kalye, palaro-laro, patakbo-takbo, patuloy pa rin ang hingi sa kanya ng sustento doon sa bata tungkol daw di umano sa gamot o ano pa man na gastusin tungkol sa medical ng bata. Ngayon, lumapit siya sa inyong lingkod para humingi ng advice. Ang nangyari ganito, yung last hearing, nung may hearing yata sila na maghaharap sila ulit sa barangay, nagpasama siya sa akin. Dahil alam niya, siya ako lupon na humahawak din ng mga ganyang uri ng problema. Yung pangyayari yata sa bata, hindi yata nakarating niya sa kinaukulan nitong traffic bureau. Kumbaga, sa barangay na lang sila nagkaayos-ayos at nagkasundo na yung bata nga ipapagamot.
So sa madaling sabi, nung magkaroon sila ng pinatawag siya sa barangay, nagpasama siya sa akin. May sinamahan ng inyong lingkod, yung tricycle driver. At nung magkaharap-harap sila, ang gusto mangyari nung tricycle driver, malaman yung resulta nung medical abstract ng bata, kung ano na, kung tapos na ba, kung ano pa ba. Kasi sabi nga niya, nung magkaharap-harap sila, sa barangay captain, sabi niya, nakikita ko na kasi yung bata, patakbo-takbo na naman sa kalsada, naglalaro. Baka mamaya may makadaling iba niyan, sa akin din pumutok. Oo. Ngayon, syempre, alam niya na yung bata magaling na dahil sa kalye na naman patakbo-takbo raw ito nga, nung magkaharap-harap nga sa barangay, ang sabi ng barangay captain, normal lang sabi niya na panagutan mo yung nangyari doon sa bata dahil ikaw ang naka-aksidente. Tama yon. Kaya lang, sabi nga nung tricycle driver, ma'am, gusto ko malaman yung resulta ng medical ng bata kasi nakikita ko yung bata, naglalaro na ulit sa karsada. Ngayon, sabi ng barangay captain, nakaayos naman din kasi ang sabi ng barangay captain, hanggat wala pa yung resulta ng medical abstract, patuloy mong pananagutan yung bata na na-aksidente mo, which is tama, di ba? Ngayon, nang medyo hindi lang nagkaroon ng magandang usapan dahil nga parang yung tricycle driver ginigipit na rin at parang naaayunan ng barangay captain yung sistema ng magulang ng bata. At ibinubuntun lahat ang sisi doon sa tricycle driver. Ngayon, nung humingi ako ng permission para magsalita, granted naman nung barangay captain yung permission ko, yung hiningi kong permission. At nung ko pinaliwanag na kako, kung may pananagutan yung driver na naka-aksidente sa bata, sandali po. Yun, ganun nga mga idol, nung humingi ako ng permission para magbigay ng paliwanag, pumayag naman yung barangay captain. Sa kapakanan ng barangay, kung anong barangay yun, hindi natin babanggitin, at kung sino yung barangay captain. At kung sino yung mga involved sa mga pangyayari. Pinayagan ako ngayon, sabi ko, ma'am, kung may pananagutan ng driver sa pangyayari na aksidente yung bata, tama po kayo doon. Hindi ko kinukontra yon. Pero dapat din ka kung malaman ng magulang ng bata na kung may pananagutan yung naka-aksidente, higit siyang may pananagutan sa bata dahil 10 oras na ng gabi, nasa kalye pa yung bata. Nung mangyari yon, nasa pagitan doon ng alas 9 yata o alas 10 ng gabi. Imagine ganung oras yung bata, nasa kalye pa. Yung edad ng bata, 5 taon. Kaya yan, advice natin sa mga may anak na mula 2 taon hanggang 6 na taon, hanggang wala pang 7 taon ng bata, custody ng magulang yan, dahil hindi pa yan nag-aaral at wala pa yan sa tamang Ngayon, nung napag-unawa, nung barangay captain, yung ating paliwanag, doon lang nagkaroon ng parang resulta na sabi ng barangay captain, ganito na lang sir. Sabi doon sa magulang ng bata, alamin mo yung medical abstract ng anak mo, kung ano na nangyari, kung tama na ba, kung tapos na ba yan, kung clear na ba yung bata. Ngayong araw na to, ako na magbibigay ng pera sa'yo para pumunta ng ospital. Kasi yung pangyayari yun, hinihingian na naman ng pera yung tricycle driver at pupunta nga daw ng ospital. Ayun ang nangyari, at sabi na lang ng barangay captain, sige sabi niya sir, ganito na lang. Sabi niya sa magulang, kunin mo ngayong araw na to yung medical abstract ng bata. Pa-check up yan, alamin mo kung ano na nangyari. Pagkatapos sabi niya, dali mo rito sa barangay, yung medical abstract. Sabi niya sir, pagka dumating yung papatawag na lang namin kayo ulit, para malaman natin kung
ano magiging ano. Sabi ko, ganun na lang po, sige ma'am. May mga hindi nga magandang pangyayari pa nung nagkaharap-harap kami doon bago nangyari yun na dinesisyon na ng barangay captain na kunin yung yung medical abstract. Nagkaroon kami ng konting konfrontasyon dahil pumuputok ang sisi lagi doon sa tricycle driver. Hindi ko na babanggatin kung ano yung mga nangyaring transaksyon namin o konfrontasyon para naman sa kapakanan din nung barangay captain. Yan, advice lang natin mga idol doon sa mga may anak na ganung edad. Pangalagaan yung inyong anak. Pagdating ng gabi na, dapat nasa loob na ng bahayan. Oo, wala sa kalye. Tulad nga nung ikinuwento ko sa inyong nakaraan na yung bata na nabangga doon sa motor ng rider. Hindi naman yung rider ang bumangga doon sa bata. Yung bata ang bumangga doon sa motor ng rider. Dahil tumakbo yung bata padating yung rider. Ganon. Kaya advice natin sa mga magulang, pagdating ng gabi, sinupin nyo lang yung mga anak sa loob ng bahay. Kasi ang kalsada, hindi yan ginawa para gawing laruan o playground ng mga bata. Ginawa yung kalsada para sa mga sasakyan. Oo. At kayong mga magulang, kaya nga parang naano sa akin yung barangay captain nung sabihin ko na kung may pananagutan ng driver, mas higit na may pananagutan ng magulang dahil negligent yan, kapabayaan. 10 oras ng gabi, nasa kalye pa yung anak mo. Di ba? Tama. Ganon, mga idol. Naman, napagkukwentuhan lang natin para naman makapulot ng magandang idea o pakinabang yung mga magulang na may mga anak na pinababayaan sa kalye. Kahit hindi 10 oras ng gabi, kahit araw pa man yan o anumang oras, ang mga anak nyo hindi nyo dapat pinababayaan na naglalaro sa karsada. At hindi rin katuwiran yun na walang mapaglaruan sa loob ng bahay nyo at wala namang playground o walang ano. Hindi katuwiran yun. Kung sakaling hindi maiiwas ang ilalabas nyo yung mga anak sa karsada, huwag nyo pababayaang lalayo sa tabi nyo. Oo, dahil ang bata malikot. Saan-saan nakakarating. Tulad gano'n nangyari doon sa bata na bumangga doon sa rider. Abala sa cellphone yung kanyang tatay. Hindi niya napansin yung kanyang anak na pag-alagala sa karsada. O kaya nagulat na lang siya nung biglang sumemplang yung anak niya dahil bumangga doon sa rider na bumagsak ang sisi doon sa rider, inupakan yung rider. Ang pagkakamali lang nung tatay, nung bata, although tama yung sinakbo ng damdamin dahil anak mo yan, nakita mong ganun pangyayari. Ang pagkakamali lang niya, umabuso sa papanong paraan. Pero mo pinarada na nung rider yung kanyang motor, inupakan pa siya ng inupakan, hinabol pa siya hanggang doon sa may kabilang kanto ng karsada. Oo. Pagbalik niya, nakita yung motor, nakaparada, siguro galit pa rin yung tao, tinadyakan si motor. Balibag yung motor. O, di nagkaroon ng damage yung motor. O, eto ang tanong mga idol. Yung problemang nangyari doon sa rider, lumala o hindi? Lumala, di ba? Imbis na yung rider lang ang may problema doon sa bata, nagkaroon tuloy ng problema yung magulang ng bata dahil doon sa ginawa niyang pang-aabuso. O, di ba? Ang tanong, abusado yung tatay ng bata o hindi? Di ba? Lupakan niya lang gusto yung rider. Tapos, tinadyakan niya pa yung motor na nananahimik doon sa tabi. O, di ba? Kaya, advice natin, huwag naman ganun. Oo. Ang ano niya, at ang isa pang mabigat doon, mga idol, sa pangyayari, doon sa rider, hindi naman pala iba sa lugar na yon. Taga-roon din pala. Oo, taga-roon din. Halos katabi lang nung ano yung pinangyarihan ng bahay ng rider. Kaya pala mabagal ang takbo ng rider, patabi na siya. Oo, patabi na dahil papunta na sa kanila Ganon. Yan lang pagkakamali nung magulang ng bata, hindi niya na kayang kontrolin yung kanyang sarili. Pinairal niya yung kanyang damdamin. Aminado naman siya nung makausap ko. Humingi naman ng dispensa. Oo, nabigla lang daw siya. Kaya lang, humingi ka man ng dispensa o paumanin, nangyari na yun, pananagutan mo rin yung dapat mong panagutan. Dahil pinanagutan ng rider yung nangyari sa kanyang anak. Diba?
Pinanagutan ng rider yung nangyari sa kanyang anak. Dapat panagutan din niya yung ginawa niya sa rider. Yan, mga idol, di ba? Tama? Yun yung nangyari nga doon sa halo-halo kwento nga to, yung kinukwento ko sa inyo, yung nangyari din doon sa tricycle driver na nakasagi ng bata, nagkaayos naman. Oo. Kasi nga, ay yun nga, hiningi na, napilitan na yung barangay captain na apurahin yung medical abstract. Ayun, okay naman na. Magkasundo sila. Ganun. Advice din natin sa mga magulang o mga pamilya nung na-aksidente, ay pag naramdaman nyo na okay na yung nyo, pamilya nyo na na-aksidente, kung bata man yan o ano man yan, kung naramdaman nyo okay na, hingin nyo na yung final result ng medical. Para naman, yung naka-aksidente, malaman na niya kung hanggang saan siya o tapos na ba. Huwag naman yung hanggat wala yung resulta palagi mong hinihingian ng pera, pinapacheck up daw, di umano. Abay, nag-lapse na yun. Kung isasampay yung reklamo, lapse na. Bakit? 60 days lang naman ang reklamo Kung may reklamo man yung magulang ng bata, 60 days lang yan. Kailangan may ponsyo agad yan. Naabot na ng 3 buwan na di lapse na, di ba? Nakakakita ng ganung klase ng gamutan, inabot ng 3 buwan. Maliban na siguro kung serious yung physical ng bata, yung damage. Hindi naman sabi nga nung tricycle driver nakita niya patak-patak mo na sa labas naglalaro na. Di ba? Ganon. Yan mga idol, napagkukwentuhan na naman natin. Salamat na marami at muli niyo ako sinamahan sa maikli nating kwentuhan ito. Kung may mga question kayo at may mga nais kayong i-comment, lagyan nyo lang sa comment section. Kung may mga suggestion kayo tungkol sa napagkwentuhan natin para sa kaalaman din ng ating mga mamamayan at ating mga viewer, lagyan nyo lang sa comment section para matalakay din natin. Okay mga idol, salamat ng marami. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!